Isang malaking usapin ngayon ang posibilidad ng pagbaban ng Facebook maging ibang mga social media platform sa bansa. Kasunod ng mga insidenteng may kaugnayan sa karahasan sa paaralan. At bukas nga ang palasyo ng Malacanang sa panukalang ito mula sa CICC. Ayon nga sa Malacanang, mahalagang magkaroon ng mas matibay na hakbang laban sa mga fake news. Kasama na dito ang iba pang mga online contents na maaaring magdulot ng panganib sa publiko, lalo na sa mga kabataan. Bilang mga magulang, guro, at ordinaryong social media users, naiintindihan natin kung bakit importante o mahalaga ang usaping ito. Kapag may mga video na kumakalat sa online, hindi na lamang ito simpleng video lamang dahil maaari itong mapanood ng mga bata, paulit-ulit na ma-share, para sa panggagaya o maging dahilan ng trauma at takot sa ibang kabataan. At dito nga pumapasok ang mahalagang katanungan. Ang pagbaban ba sa isang social media platform ang tunay na solusyon? Hindi rin natin maikakaila na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang social media. Ginagamit ito sa komunikasyon, edukasyon, trabaho, negosyo, emergency information, at maging sa pakikipag-ugnayan ng mga paaralan sa mga magulang at komunidad. Kaya kung may problema sa isang platform, hindi naman siguro sapat na sabihin na lamang na iban na ito. Kailangan din tingnan kung paano mas mapapanagot ang social media companies. Gaano sila kabilis tumutugon sa reports? Gaano nga ba ka-epektibo ang kanilang content moderation? At ginagawa ba nila ang kanilang responsibilidad upang protektahan ang mga bata laban sa harmful content? Pero hindi rin lahat ng responsibilidad ay nasa social media companies. Merong papel ang pamahalaan, paaralan, magulang, guro, at mismong gumagamit ng social media. Kailangan natin turuan ng mga bata ng digital responsibility. Kailangan ding maging mapanuri ang mga magulang sa mga content na kinukonsumo ng kanilang mga anak at dapat maging mas responsable sa pag-share ng mga videos at impormasyon online. Dahil minsan, ang problema ay hindi lamang kung ano ang ipinapakita sa social media online, kundi kung paano ito ginagamit. Kaya bago tayo humantong sa isang total ban, sana'y pag-aralan din muna ang lahat ng posibleng solusyon. Mas mahigpit na regulasyon, mas mabilis na pagtatanggal ng harmful content, mas malinaw na pananagutan ng mga platforms, at mas matibay na proteksyon para sa mga bata. Kung ang tunay na layunin ay protektahan ang ating mga anak, dapat ang desisyon ay nakabatay sa ebidensya, batas, at kung ano talaga ang epektibo. Dahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang ibaban na ba kaagad ang Facebook, maging ang ibang mga social media platforms, o kundi ano ang pinakamabisang paraan para mapanatiling ligtas ang ating mga kabataan sa digital world nang hindi isinasakripisyo ang mga karapatan at kapakinabangan ng publiko.